Sabi nga niya dyan sa James 4:6, God is opposed to the proud, but give grace to be humble. So, God is opposed to the proud. Ito po yung opposed po is andun yung salungat. Salungat siya sa mga mayroong pride, yung mapagmalaki. Ito ay kontra siya sa mga ma-pride na tao. Parang kung meron po tayong mga pride sa buhay natin, ito yung kinakalaban po natin ng Panginoon sa ating buhay. Kaya pinag-iingat po tayo ni Peter sa kalaban na ito, sa pagkakasalang ito. Pero sabi niya, binigay niya ang grace para magkaroon po tayo ng humble upang malayuan po natin ang pagkakasalang ito. Ano po yung pride? Sabi niya dyan, pride is a pressure that comes from some relationship. Meron pong pride sa ating mga relation, sa ating mag-asawa. Minsan, nagkakaroon po tayo ng mga pride, mga hindi pagkakaunawaan kung sino yung lalong-lalo na sa magiging authority, kung sino ang magdidesisyon nito. Nagkakaroon po tayo ng pride. In association, yung pagsama-sama, achievement or possession, that is seen as a source of honor, respect, and etc. So, the most dangerous spiritual toxin in our life is pride. Ito yung toxin. Ito yung nakakasira sa ating sa ating paglakad sa ating Panginoong Jesus. Alam po natin ang pride, ito yung sabi niya, all about yourself. Self-glory, self-importance, and self-will. Ito yung mga, they always trying to prove themselves. Sino po yung palaging gusto na siya ay magaling? Yung ginagawa mo para ito ay para sa sarili mo, para masabi lang sa iyong buhay na ikaw ay magaling. Trying to impress others. They don't want to admit their mistake. Yung may mga pagka-pride ay hindi nila ina-admit na sila ay nagkakamali. Sila ay nagkakasala. Kasi naniniwala sila sa sarili nilang kakayanan. At ito po, pride leads anger. So andun na po yung kapag nagkaroon ka ng anger, andun po yung kung nandun yung nagkaroon ka ng pride, ang susunod may anger. Magagalitin ka na sa iyong buhay. Hindi mo namamalayan, ito ay nangyayari na sa iyong buhay. Andun yung pagkaselos, jealousy, and unforgiveness. Makikipag-away ka na sa iyong mga katrabaho, sa iyong pamilya, sa iyong asawa, dahil nagsimula lamang dito yung pride. Ito yung kasalanan ni Satan. Ito yung kasalanan ni Satan nung ito yung unang pagkakasala sa heaven na ni Satan upang ibaba ang Panginoon dito sa mundo. Sabi niya diyan sa Isaiah, "How you are fallen from heaven, O shining star, son of the morning." So ito po si Satan. "You have been thrown down to the earth, you who destroy the nation of the world. For you said to yourself, I will ascend to heaven and set my throne above God's stars. I will
preside on the mountain of the gods far away in the north. I will climb to the highest heaven and be like the Most High. Mapapansin po natin ang sinabi dyan, for you said, ito po yung sinabi ni Satan, I will ascend to heaven. Gusto niyang maging mas mataas pa. Gusto niyang kunin ang trono ng ating Panginoon. I will preside on the mountain and God what away in the north. Makikita po natin dito na andun yung kagustuhan niya na palitan ang Panginoong Diyos sa kanyang pagiging Diyos. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ang Diyos ito ay binagsak niya sa lupa at narito siya yung naghahari ngayon. Amen? At ito rin yung una na ginawa ni Satan, no, sina Adan at saka Eva. Hindi po natin, ito yung pride. Sinabi niya diyan, sinabi iyon ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Makikita po natin na maging katulad kayo. Ito ang unang ginamit ni Satan upang magkasala sila. Na alam ng Diyos ang kahinaan ng tao. At ito'y patuloy na ginagamit sa atin ng pride sa atin ngayon. Kung hindi po natin malalaman ito, ay patuloy po tayo magkakaroon ng pagkakasalang ito. Makikita po natin na yung pagka-twist ng salita ng Panginoon ay magiging katulad kayo. So alam niya na alam ng snake na ito na gusto natin minsan ang ating sarili ang maging Diyos, hindi ang Panginoon. Kaya nagkasala sina Adan at saka Eva. Sabi niya dyan sa 1 John 2:18, for all that is in this world, the desire of the flesh and the desire of the eyes and the pride of life is not from the Father, but is from the world. So, itong pride na ito sa ating buhay ay hindi po para sa Panginoon. Ito ay pride dito sa mundong ito. Ito yung kaya ayaw niya ito eh. Amen? What is pride? Alam po natin yung salitang ego. Napakataas naman ng ego mo. Sabi niya dyan, edging God out. A person who is selfish, concerned only for his own welfare, is a person who is pushing or edging God out of his life. This is contrary to God's will for us. Ito yung ego na ito, itong pride na ito, ay ito yung pagka-selfish natin. Na ang ating sarili lamang ang ating iniisip. Ito yung magpapalayo sa atin, sa ating Panginoon. Hindi natin namamalayan na ang pride na ito ay malayo na pala tayo kung hindi po natin mare-recognize itong pagkakasalang ito. Amen? Sabi ni Lewis, pride is the complete anti-God state of mind. It is the great sin that leads to all sin. Naniniwala po ba tayo dito? Amen? Na ang pride ay ito yung naglilid
sa lahat ng pagkakasala ng ating buhay. At pinadalhan po tayo at malalaman po natin na merong 4 na manifestation about pride. Number 1 is preoccupation with appearance. Sabi niya dyan sa 1 Samuel 15:30, then Saul pleaded again, I know I have sinned, but please at least honor me before the elders of my people and before Israel by coming back with me so that I may worship the Lord your God. Ito po yung sinalakay nila ang Amerika. Ito yung sinabi ni prophet Samuel na kailangan nilang lipunin, patayin ang lahat ng mga taga-Amerika. Lahat ng tao, lahat ng bata, lahat ng lalaki, lahat ng mga hayop ay kailangan nilang patayin. Ito yung inuutos ng Panginoon kay Samuel. Pero ang ginawa ni Haring Saul dito ay binihag niya ang hari ng Amelita. At dinala niya yung mga magagandang mga hayop upang sila ay ihandog sa ating Panginoon. Pero andun yung disobedient. At meron din ang pangalawang pagkakasala ni Haring Saul. Ito ay yun nung naghandog siya na dapat si Samuel ang dapat maghandog. Ito ay disobedient na gusto niyang maging priest na hindi niya naman calling yon. Hindi naman niya calling. Praise the Lord. At sabi niya dyan, balik po tayo. Preoccupation with appearance. So, ano ba yung mga appearance natin? Tayo ba ay nakafocus sa ating sarili? Parang si Saul dyan, na dapat ang Panginoon ang kanyang ino-honor. Pero, ang sarili niya, sabi niya dyan na, at least honor me before the elders of my people and before Israel. So, yung niya is magsorry sana siya sa Panginoon, pero ang pinupukusan niya pa rin ay yung kanyang sarili. Kaya alam po natin ang buhay ni Saul ay doon iniwan ng banal na espiritu. Nawala sa kanya ang lahat dahil sa kanyang pagkakasalang ito. Nawala ang pagkahari niya, ang lahat, at doon nagkasira-sira ang kanyang buhay. So tayo pa ba ay nakapokus sa ating mga sarili? Ito yung ating mga katawan. Nakapokus ba tayo sa mga itsura natin? Kung ikaw ay maganda, gwapo, or yung katawan natin na kailangan nating i-maintain yung ating katawan. Or gusto mo ba palagi pag nag-acknowledge kapag ikaw ay gumagawa ng isang bagay? Ikaw ba ay palaging may gustong patunayan na tayo po ay magaling? Sabi nga dyan sa Matthew 6:2, ito po ang mga Pariseo, so when you give to the needy, do not announce it with trumpets as the hypocrites do in the synagogue and on the street, to be honored by others. Truly, I tell you, they have received the reward in full. So alam po natin ang mga Pariseo ay sila po ay pakitang tao.
Sila ay gusto palaging nakikita ang kanilang mga ginagawa. Hindi sila nakikitaan ng mga gawa sa kanilang mga sinasabi. Sila ay mapagmataas. Sabi nga dyan, hypocrites na mga tao ang mga Pariseyo. Kaya wag po natin kailangan na pukusan ang ating sarili. Dahil kapag pinukusan po natin ang sarili, matatawag po doon ng pride. Sabi sa Matthew 23:12, whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Sino man ang nagmamataas ay kailangan may humble. At sino man ang nagpapakababa ay siyang itinataas. Amen? Sabi sa Acts, don't think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourself, measuring yourself by faith God has given us. Maging honest po tayo sa ating mga sarili. At kailangan po sa araw-araw ay kailangan po natin na bantayan ang ating buhay upang ang pride na ito ay hindi na po lumaki. Amen? Meron pa dito, sabi niya sa Acts 12. So, ito po ay si Herodes. So pagsapit sabi niya dito, pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari. Umupo sa trono at nagtalumpati. Sumigaw ang mga taong bayan, isang Diyos ang nagsalita, hindi tao. At noon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes, sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos, at siya'y kinain ng mga hanggang siya ay namatay. Kinain ng mga uod. Tingnan po natin ito, no? Na ang pagmamataas, inangkin niya ang hindi para sa kanya, si Haring Herodes, ay ang ginawa ng anghel ay hinampas nito. So kailangan pa ba natin na mangyari din sa atin ng ganito? So kailangan po nating layuan ang pagiging prideful ng ating buhay. Amen? Praise the Lord. At ang pangalawa, overly argumentative. Tayo ba ay palaging may nakikipag-argumento sa mga kapatid o sa mga iba't ibang tao? Pwede ka bang kausapin patungkol sa isang topic na hindi ka nakikipag-argumento? Amen? Kailangan mo bang laging manalo sa isang usapin? O kaya kapag merong sumita sa iyo na pagkakamali, ay nangangatwiran ka pa? Tayo ba ay ganon, mga kapatid? Ito ay isa sa mga pride ng ating buhay. Kapag po tayo ay nandoon na yung over na pag-aargumento. Pwedeng nandoon yung opinion mo, sabihin mo sa iyong kapatid, pero kapag andun na yung ipilit mo yung kagustuhan mo sa iyong kapatid, na andun na yung pag-aaway nyo, ay hindi na po, ito na po ay pagkakasala, at nandun na po yung pagiging prideful ng ating buhay. Amen? Ito yung mga pinipilit mo opinion, umahantong sa pakikipag-away. At ito po yung pagiging pride sa ating buhay. Halimbawa po kapag po tayo ay humahayo sa labas, kapag po hindi ganun na po yung
yung pag-uusap nyo ay masyado ng mainit, ito ay tigil mo na. Kasi ito ay sinasakyan na din ng kalaban. Amen? Sabi niya sa 2 Timoteo 2, second, kailangan mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan sa ganoon. Maliliwanagan ang isip nila at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumihag sa kanila para gawin ang nais nito. Dapat maging mahinahon po tayo kapag meron po tayong pinagsasabihan o gusto nating i-convict o kapag siya ay meron siyang ginawa, ay dapat po tayo maging mahinahon lamang. Huwag po nating paandarin ang pagiging magagalitin po natin. Kasi pag pinaandar po natin ang ating pagkagalit, ito ay makikinig lang lamang sa iyo. Pero ito rin ay hindi susunod sa iyo. Naniniwala po ba tayo doon? Kundi magagalit din sa iyo yan. Kaya sabi niya diyan, maging mahinahon po tayo kapag po tayo ay nagtutuwid o sumasalungat sa ating mga kapatid. Ito po yung paraan upang siya po ay magsisisi, na maamin niya yung mga ginawa niya. Ganun pala, sabi niya na mali pala yung aking nagawa. So marirealize niya sa kanyang sarili na mali ang kanyang nagawa. Amen? Sabi ni Albert Einstein, weak people revenge, strong people forgive, intelligent people ignore. Praise the Lord. Amen? Naniniwala po ba tayo dito? So, weak people daw ang nag-revenge. Strong people, yung nagpapatawad. Intelligent people, ignore. At sa pangatlo, disrespect towards authority. Isa din po ito sa mga nakita ko na isang pagiging prideful sa ating buhay. Sabi niya diyan sa Romans 13 verse 1 to 2, let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, whoever against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. So, ang mga leader, ang mga authority dito, even sa ating bansa, president, mayor, governor, ang Panginoon ang nagtalaga. Kahit hindi natin ito siya binoto, ay ang Panginoon pa rin ang nagtalaga nito. Even sa church, ang Panginoon ang nagtatalaga ng ating mga pastor. Hindi po tayo. Amen? Ano daw yung mga rason kung bakit hindi po tayo sumusunod sa mga leader natin? Naisip po ba natin to? Ang rason doon ay isang pagiging prideful din. Bakit? Kasi minsan iniisip natin na tayo ay mas magaling, tayo ay matalino, tayo ay mas may kaalaman sa mga bagay
lalong-lalo na sa ating trabaho, no, nangyayari po ito. Na minsan hindi natin sinusunod ang ating mga leader, mga boss. Mali po ito mga kapatid dahil itinalaga, hindi po aksidente na nandoon sila upang tayo po ay turuan, tayo po ay i-lead nila tayo. Kahit sabihin po natin na tayo po ay magaling sa ating mga sarili, pero andun sila sa posisyon. Andun sila sa posisyon upang ikaw ay pagsabihan. Kaya dapat natin irespeto dahil ang Panginoon ang nagtalaga sa bawat mga leader dito sa mundo. Amen? Sabi niya sa remind the believers to submit to the government and its officers. They should be obedient, always ready to do what is good. They must not slander anyone and must avoid quarreling. Instead, they should be gentle and show true humility to everyone. Remind po tayo na lahat tayo mga believers ay mag-submit sa ating mga leaders, government, or ano mang nakakasakop po sa atin. Kahit sa bahay, sa mag-asawa, ay may tinalaga ang Panginoon na mag-lead ang lalaki. Kahit ang babae man ay siya yung kumikita, siya yung may pinag-aralan, pero sabi ng Panginoon, dapat mag-submit ka pa rin sa iyong asawang lalaki. Amen? Sa pang-apat, inappropriate anger. Palagi ba tayong nagagalit kahit sa maliliit na bagay? Kahit isang kibulang ay nagagalit na po tayo. Meron ka bang palaging kaaway o meron ka bang tao na hindi pa napapatawad? Kapatid, iyan ay pride. Prideful sa ating buhay. Tayo lang ang makakasagot ang mga katanungang yan. Sabi niya dyan sa Kawikaan 19 verse 11, ang kahinaunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. Amen? Huwag po tayong maging anger. Huwag po tayong gawin ito dahil ito po ay isa sa naglilid ito sa pride po natin. Sa Matthew 5:22 to 24, but I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insults his brother will be liable to the council. And whoever say you fool will be liable to the hell of fire. So if you are offering your gift as the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift then before the altar and go. First, be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Kung mayroon po tayong mga kagalitan, meron po tayong hindi pagkakaunawaan sa ating mga kapatid, sa ating pamilya, ay kailangan po natin humingi tayo ng kapatawaran kung tayo po ay nagkasala sa kanila. Hindi po tayo pwedeng sabi niya diyan na pumunta
mag-offer ng gift sa altar kung tayo po ay may kagalit na tao, may kagalit na kapatid. So kailangan po nating i-reconcile ito sa ating Panginoon at lalong-lalo na sa taong kagalit mo. Amen? Sabi niya dyan, anger does not solve anything. It builds nothing, but it destroy everything. Amen? Anger does not solve anything. Walang mangyayari. Walang papupuntahang maganda ang pagiging ating ang anger na to, kundi lahat masisira. Kasi kapag tayo po ay galit, ay andun po yung kasabihan na didilim na yung mata. Hindi mo na alam ang ginagawa mo. Minsan ang mga galit ay minsan napapatay nila ang kanilang kaaway. So dapat po tayong mag-isip kung tayo po ay nagkakaroon po ng mga ganito. Amen? An angry person start fight, or hot-tempered person commits all kind of sin. Sabi niya sa Proverbs 29 verse 22. Kapag po tayo ay nagagalit, ay minsan hindi na natin alam ang ating mga ginagawa na nagdudulot ng mas malalang pagkakasala. Amen? Hallelujah. Humility. Sabi niya, God opposes the proud, but gracious cares for the humble. Dapat po tayong maging ang kasalungat po ng pride ay humility. Ano ba yung humility? Humility is depending only to God. Humility thinks ourselves less. So mas less ang ating sarili, more sa ating Panginoon. Humility is recognizing that we are all that we have, and all our accomplishment are from God. Minsan nung una pa ay ang pagkakaalam ko sa humility is yung maging mabait ka lang. Yung gumagawa ka lang ng mga bagay na mabuti, tumulong ka sa kapwa mo, yun yung alam ko noon na humility. Pero dito sinabi niya, humility is depending only to God. Kailangan po natin na itaas ang ating Panginoon sa ating buhay. At ibaba ang ating sarili lamang. Amen? What is humility? Humility is ego. Kanina, edging God out. Ngayon, exalt God only. Praise the Lord. Sabi nga po natin ito, exalt God only. Na dapat siya lamang po ang maitaas sa ating mga buhay. Amen? Halimbawa po alam po natin sa mga Pharisee at ang tax collector. Two men went to the temple to pray. One has a Pharisee and the other was a despised tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer. I thank you. Ito po yung nananalangin ang Pariseo. I thank you, God, that I am not like others people. So nananalangin siya, pero yung puso niya, yung motive niya ay mali. Ang nakikita niya ay ang kanyang kasama na tax collector. Cheater, sinner, and adulterers. I'm certainly not like the tax collector. I fast twice a week. Pinagmalaki niya pa ang kanyang sarili. And I give you a tenth of my income. So pinagmalaki niya na
siya ay nagbibigay ng kanyang tithes. Next. Ito na po yung nanalangin ang tax collector. But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, "O God, be merciful to me, for I am a sinner." I am a sinner. So, sinabi niya yung katotohanan na siya ay sinner. Huwag po tayong magmalaki na gaya ng Pharisee na iyon, kundi aminin po natin kapag po tayo ay nanalangin, ay kailangan po natin na sabihin ang katotohanan at malaman, hindi po natin may pagmamalaki, tayo po ay nagkakasala sa lahat. I tell you, this sinner, not the Pharisee, return home justified before God. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Ang kinalugdan ng Panginoon diyan ay ang tax collector. Dahil sa kanyang pagkababaang loob, inamin niya ang kanyang pagkakasala. Wag po nating gayahin ang Pharisee na iyon na nakikita ay ang iba, ang pagkakasala niya, hindi niya nakikita ang kanyang sarili. Meron pong binigay ang Panginoon kung mark of humility. At ito po ay tanong para sa ating lahat. Na ito, nasa akin ba ang pagkaroon ng humility? Sabi niya diyan, are you rested in God's sovereignty? We are rested in God's sovereignty is ang Panginoon, tayo ba ay sumusunod o tayo ba ay andoon sa kanyang, siya yung naghahari sa ating mga buhay. Sa pangalawa, are you thankful? Tayo ba ay palaging nagpapasalamat sa ating Panginoon? Even sa mga maliliit na bagay sa ating sa umaga pa lang ay kailangan dapat po tayong magpasalamat sa ating buhay, sa ating Panginoon. Sa pangatlo, are you forgiving others? Tayo ba ay palaging nagpapatawad kapag po tayo ay merong mga kaaway o nakagalitan sa ating mga trabaho o sa pamilya? Kailangan po nating magpatawad sa mga taong ito. Four, are you teachable? Tayo ba ay tumatanggap ng pagtuturo? Tayo ba ay tumatanggap ng pagkukonvict kapag mali ang ating ginagawa? Dapat meron tayong puso na palaging nagpapaturo, lalong-lalo na sa salita ng ating Panginoon. Sa number 5, do you have a servant heart? Andun ba yung puso natin na i-offer natin ang ating buhay, ang ating puso upang mapagsilbihan ng ating Panginoon? Kasi ang pagkakaroon ng servant heart ay kapag po natin nalaman na ang Panginoon ay wala po tayong ipagmamalaki sa Kanya. Malalaman po natin ang ginawa ng Panginoon sa atin, na siya ang nagligtas sa atin sa kabila ng ating mga pagkakasala, sa kabila ng ating pagka-prideful sa ating buhay, ay kailangan po natin magkaroon ng servant heart. Amen? 6, have you surrendered your rights?
Have you surrendered your rights to God? Even sabihin mo na right ko to, tama